So what is up guys, another day, another video. So this vlog is all about sa yung Ranger ni Mrs. And I will show you some ARB parts. Actually it was already installed like almost half a year ago. During the time kasi wala pa akong YouTube channel. Mostly sa TikTok ko lang siya pinopost. Pero let me share you itong product ng ARB na to, which is very useful when it comes to off-roading or pag magka-camp ka. So ayan siya, yung ARB compressor, which is a twin onboard, meaning dalawa yung compressor plus yung ARB air compressor na kit. Basically the kit comes with yung twin compressor, then yung air compressor na manifold kit. Usually ginagamit tong manifold kit kapag ka may air lockers ka. ARB also provides an air locker, pero tayo wala tayong ganun kaya hindi natin ito in-install. So reserve lang natin if ever na magkakabit tayo ng air lockers. So yan, may kasama na siyang mounting bracket. So usually itong mga ganitong mounting bracket, pagka i-install mo siya sa loob ng engine bay, doon mo siya ikakabit pag mga ganitong bracket. Pero kasi tinago ko yun sa akin para malinis tignan. So also it includes an installation guide. Tapos nga pala ngayon, meron ng available na brushless na itong CKMTA 12 kasi kaya ganito, pwede siyang 12 volts, pwede siyang 24 volts. So recently lang lumabas to sa pagkakalam ko, parang few months ago, yung brushless. Sayang nga hindi pa natin naabutan yun eh. Tapos yan, may mga bolts, mga nuts, plus may mga fittings and everything. Tapos may switch din siyang kasama. So yun. Then itong air compressor pump up kit natin, so ARB na rin ginamit natin. Wala, mga extra wires na lang to. Yan, mga ganito yung kasama niya. Yan. Basically, yan yung isang buong kit pagka binili mo. So, roughly around parang 25,000 yata kuha ko dito. Then, ito around 2,000, 3,000. Then, bumili rin pala ako nung mismong yung digital gauge. Parang around 4 to 5K yata kuha ko doon if I'm not mistaken. So ayan, pakita ko sa inyo kung paano naging setup ko. So again guys, this is a next generation Ranger. Meron pa pala akong nakalimutan banggitin dun sa packaging nung compressor na mga kasama, which is yung dalawang breather. Yan, may kasama siyang breather para just in case na malusong ka sa baha, kahit nababasa yung mismong compressor mo, safe siya dahil may breather. Then tong air chock kasama rin to. Usually kapag ka ang mga setup is yung nasa ilalim lang ng, or I mean nasa loob lang ng engine bay, rekta lang to nakakabit sa compressor. Plus din itong switch. And share ko na rin, nagpagawa ako ng aluminum plate. This is a T5. I think this is around 3mm yung thickness. So yan, pina-engrave ko na rin para magmukha lang siyang OEM look. Kasi yung OEM neto is flat lang na plastic. So yan siya, may mga slot for switches. So in the future, pwede rin ako maglagay dito ng mga switch pa. So yan, may bakante ngayon. So dito nakalagay yung switch for yung air compressor. So yan, narinig nyo. Yung tray light. Ayan. Then, yun, additional switch na lang. Tapos, ito pala yung sinasabi ko sa inyo, yung hose. Tapos, may mga kasama siyang mga, kung ano-anong mga fittings. Meron siyang pwedeng pang bola. Meron pa ba sa lobo, balloons, mga ganon. What else? Mga inflatable beds, mga inflatable na swimming pool, meron din siyang kasama nun. Then, ito yung sinasabi sa inyo na bili ko na digital gauge. So this is for air up and
ang deflate. So yun siya, digital. So we have PSI, KPA, bar, saka hindi ko na alam kung ano to. So yan, always set it to PSI. Guys, let me show you kung saan ko siya minount. May additional bracket pa akong in-order sa Australia, which is, yung company's name is Pirate Camp. Ito yun, Pirate Camp, all the way from Australia. It cost me around 12,000 including shipping via DHL. So, tara, pakita ko sa inyo kung saan ko siya tinago. We are on the left side of the vehicle. So, left side tayo. So, ito yung side step niya. So, dito ko siya tinago. Ayan. So, makikita nyo, aluminum din yung bracket na binili ko. So, ayan siya. May mga fittings, may mga hose. So, yung mga yan na yan, pinagawa ko na lang. Hindi siya kasama doon sa mismong kit ng compressor. So, if mapapansin nyo, may naka-angle siya. Kaya siya naka-angle na ganyan. Kasi, wait, madilim eh. Dahil yung hose niya, nakatutok paakyat. Para, dito sa air shock. Para ma-install mo tong mismong hose dito. Ayan. Wait lang. Ayan. Para makonect siya dun sa air shock. Yung air shock, nakakonect yan dun sa hose na pinakita ko sa inyo kanina parang silver going sa compressor. Let me try removing this para makita nyo yung sinasabi ko sa inyo setup. Ito yung setup nung sa likod. So ito, even this one, binili ko rin to kasi ito kasing mga breather, nakakabit siya mismo dun sa compressor. Dun siya nakascrew. So even this, itong mga fittings na to, binili ko rin yung mga yan. Pati itong hose, lahat yan. So pneumatic, if I'm not mistaken, parang pneumatic hose yata tawag dito. Even this, itong mga brass fittings na to, lahat yan. Pinagawa ko lahat. Tapos ito, steel braided hose na to. Shoutout kay Hose City dahil sa kanya ko pinagawa tong mga to. Yan, nakadirect yan dun sa baba, dun sa kanina yung video earlier, nakakabit siya sa air compressor. Then itong mga switches na to, yan, lahat naman yan. Itong fuse pala na to, fuse to para dun sa mga ilaw natin dito. So yan. Also pala, may kasama ring wire harness tong compressor. Tapos dun tayo kumuha ng battery sa, ng source dun sa battery sa harap. Okay. Yung kasama niyang harness is bitin. Almost half lang or hanggang dito lang. Sa second cab lang siya kasya. Although, meron namang nabibiling wiring kit, wiring loom na hanggang dito sa trunk bed. Kaso dito sa atin sa Philippines, hindi siya available. Pero kung nasa Australia ka, sobrang dali bumili ng mga ARB products. So yan, ganun lang siya. So pakita ko sa inyo kung paano siya nag-work. Sorry guys, I also forgot to mention earlier na yung dalawang fuse dito na pinakita ko kanina is for yung dalawang power outlet natin. So ito is for cigarette or pwede rin yung tawag doon. Basta yung naikakapit dyan. So 12 volts yan. We also have USB tsaka itong Type-C. So, may voltmeter din yan. Currently, yan yung voltage niya, 12.5. Pero once na umandar yung sasakyan, pumapalo naman yan around 14 volts, which is yun yung regular voltage reading kung good yung alternator mo. Somewhere around 13.5 to 14 volts. So, yan. So, on na natin. Okay, so puno na yung mismong tank niya. Ayan. Palito ko sa inyo. Kunin ko lang yung hose. And then yung mahaba naman tong hose. Di ko lang sure kung ilang meters. Pero kaya niya from likod dito
sa harap, tsaka paikot sa kabila. So, napaka-good na tandem na itong ARB na air compressor. Marami namang brand, other brand na may compressor din, pero since we're going with straight ARB products, pansin nyo naman yung mga gamit natin, awning tent, yung rooftop tent, base rack, leg kit, mga ilaw, and many more is more on ARB. So yan, ayun, like what I said earlier, napagandang tandem na itong compressor na to with our TPMS, kasi diba recently nagpakabit tayo TPMS. So once na kunyari sa malaking lugar tayo, hindi tayo, walang pwedeng paghanginan or na flat siya, or kunyari si Mrs. may dala, hindi niya kaya ibaba yung gulong sa likod, anytime pwede siyang maghangin para makarating sa nearest vulcanizing shop, para lang hindi siya mag-running flat. So ganun lang siya. Ito, pakita ko sa inyo. Sobrang simple niya lang gamitin. Para ka lang din naghahangin ng gulong sa mga gas station, vulcanizing shop. So yan, ganyan. So ganun lang po simple. Yun lang, ganun lang. So yan siya. Makikita mo rin kung ano yung reading ng tire mo. So accurate naman siya. Kasi same nung reading neto dun sa reading sa TPMS. Maraming part ng sasakyan or ng pickup or even yung mga SUV na pwede mong paglagyan ng compressor. Pero most common is yung sa may ilalim na, sa loob ng engine bay. Since sobrang common nun, kasi sobrang less work, bolt mo lang, no need sa another or extra bracket kasi nga meron na siyang available na kasamang bracket. Saka hindi mo na kailangan magpagawa ng mga hose, bumili ng mga fittings kasi technically almost plug and play siya doon. Unlike sa mga ganitong setup na nakatago, ang dami mong gagawin, mas madugo. Meron pa nga ako nakikita, yung iba nasa ilalim ng upuan or kaya nasa likod ng upuan. Kaso hindi ko nagustuhan yung ganun kasi diba natin yung ingay nasa loob, mag-i-start ka, imbis na sana hindi ka na magbubukas ng loob, lalo na kung nasa maputik ang lugar or mabuhangin, imbis na sana enclose lang yung loob, hindi papasukin ng kung ano-ano dumi, papasukin kasi dun manggagaling yung saksakan or yung air chock. Unlike this, buksan mo lang yung tailgate, okay na, diba? 100% sure tatanungin yung magkano yung total na gastos natin dito. Yung compressor, itong cage, yung hose, wiring, itong pang-fabricate neto, everything yung total na gastos. So more or less, umabot din ako dito ng parang 26. Parang more or less, kulang-kulang kasama yung labor nung pag-wiring. Kasi yung installation nito, pati yung pag-mount nung compressor, ako na naggawa. So basically talagang binayaran ko lang dun sa labor is yung pag-wiring. Roughly, safe to say, mga around 35, mga ganun. Mga ganun, more or less 35,000. So yun. Yan, 35,000 more or less yung nagastos ko. So yun, if nagustuhan nyo tong ganitong setup, let me know so I can make some more videos regarding sa mga ganitong DIY na mga setup or kaya mga pagkukumpuni-kumpuni ba. So yun, so this video again is all about just me sharing yung setup na to kasi hindi ko siya na-share dito. More on sa TikTok ko lang siya nagawa noon, pero putol-putol eh. So yun, for more videos like this, just
click the like and subscribe button. Also yung notification bell na rin para at least always notified kayo for new videos. So again, ito muna and bye-bye.